Inihagis ko ang aking wedding gown sa sahig habang nanginginig ang aking mga kamay sa tindi ng galit at pandidiri. 8 taon kong ibinigay ang aking puso sa isang huwad na lalaki. Hindi alam na ang altar na aming lalakaran ay mitya pala ng aking kamatayan. Akala ni Silo ay isang mahirap na florist lang ang kanyang lolokohin. Ngunit hindi niya alam na ako ang bilyonaryong tagapagmana na may hawak ng kanyang leeg. Paano mo nga ba haharapin ang katotohanang ang iyong pinakamamahal ay ang siya ring papatay sa iyong dangal? Bukas, sa harap ng 300 tao, titiyakin kong ang matatamis niyang I do ay mauuwi sa isang malupit na pagsisisi. Handa na ba kayong makita kung paano dudurugin ng isang marikit ang ahas na nagtangkang magnakaw sa kanyang korona? Malamig ang simoy ng hangin sa loob ng maliit na silid na yon. Nakatitig si Luwalhati sa harap ng salamin, pinagmamasdan ng kanyang refleksyon. Simple lang ang kanyang suot, isang puting bestido na nabili lang sa isang ordinaryong mall. Walang mamahaling alahas, walang kumikinang na diamante. Sa loob ng 8 taon, ito ang buhay na pinili niya. Ang maging isang simpleng lulu na nagtatrabaho bilang isang hamak na florist. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, nararamdaman ang mabilis na tibok nito. Sa loob ng 8 taon, itinago niya ang kanyang tunay na pangalan. Itinago niya ang katotohanang siya ang nag-iisang tagapagmana ng mga marikit. Ang pamilyang nagmamay-ari ng pinakamalalaking lupain at negosyo sa buong bansa. Ginawa niya iyon dahil sa isang pangarap. Ang mahalin siya ng isang lalaki dahil sa kung sino siya at hindi dahil sa bilyon-bilyong pisong nasa likod ng kanyang pangalan. At sa wakas, akala niya ay nahanap na niya iyon kay Silo. Bumukas ang pinto at iniluwa nito ang isang lalaking may napakagwapong mukha at mga matang tila laging nangungusap ng katapatan. Si Silo. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Lulu, mahal ko. Sa wakas, bukas ay magiging akin ka na habang buhay. Bulong nito sa kanyang tainga. Ang boses nito ay parang musika na dati-rati ay nagpapakalma sa kanyang buong pagkatao. Ngumiti si Luwalhati, bagaman may kaunting kaba. Silo, sigurado ka ba talaga? Kahit na ganito lang ang buhay na maibibigay ko sa'yo, alam mong wala akong yaman, di ba? Humarap si Silo sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay at hinalikan ang kanyang mga palad. Gaano man tayo kahirap, Lulu, basta magkasama tayo, pakiramdam ko ako na ang pinakamayamang lalaki sa mundo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ikaw lang. Sapat na. Ilang beses nang narinig ni Luwalhati ang mga salitang yon at sa bawat pagkakataon, parang natutunaw ang kanyang puso. Pakiramdam niya, nagtagumpay siya. Napatunayan niyang mayroon pa palang lalaking kayang magmahal ng tapat sa kabila ng kahirapan. Halos maiyak siya sa tuwa. Iniisip na sa wakas, bukas, pagkatapos ng kasal, ay sasabihin na niya ang totoo. Ipakikilala na niya kay Silo ang tunay niyang mundo. Dadalhin niya ito sa Hacienda Kanlungan at ibibigay ang lahat ng karangyang nararapat dito. Ngunit pag-alis ni Silo para asikasuhin daw ang huling detalye ng kanilang reception, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Naiwan ni Silo ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Akmang kukunin ito ni Luwalhati para habulin ng nobyo nang biglang umilaw ang screen nito. Isang mensahe ang pumasok. Walang pangalan ng sender, numero lang. Pero ang bungad ng mensahe ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katawan. Ready na ba ang lahat? Siguraduhin mong pipirma ang tangang yan sa prenuptial agreement na ginawa natin. Isang pirma lang, Silo, at sa atin na ang lahat ng property na sinasabi mong nakatago sa pangalan ng pamilya niya. Hindi ko na makapaghintay na makuha ang pera at mapalayas na ang babaeng yan sa buhay mo. Nanigas si Luwalhati. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang mga kamay niyang kanina lang ay hinahagkan ni Silo
ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan niyang kinuha ang phone, binuksan niya ang gallery. Doon, bumulaga sa kanya ang mga larawan ni Silo, hindi bilang isang simpleng lalaki, kundi isang lalaking nakasuot ng mamahaling tuxedo kasama ang isang babaeng kilala niya. Si Daya, ang babaeng dati nang nagtatangkang sumira sa reputasyon ng mga marikit. Sa mga larawan, mukhang masayang-masaya sila. May mga screenshot din ng mga bank account, mga dokumentong may kinalaman sa kanyang pamilya, at isang plano kung paano unti-unting uubusin ang kaban ng Hacienda Kanlungan oras na maikasal si Silo sa kanya. Tangang yan. Inulit ni Luwalhati ang mga salitang nabasa niya sa mensahe. Ang tinutukoy nilang tanga ay walang iba, kundi siya. Ang babaeng nangarap ng tapat na pag-ibig. Ang babaeng handang isuko ang korona para sa isang huwad na hari. Nararamdaman niya ang init ng mga luhang nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi, pero hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng matinding galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang pag-ibig na kanina ay nagpapainit sa kanyang puso ay biglang naging yelo. Naalala niya ang bilin ng kanyang lolo, si Datu Marikit, bago ito pumanaw. Luwalhati, ang pangalan mo ay nangangahulugang kaluwalhatian. Huwag mong hahayaang mantsahan ng sinuman ang dangal ng ating pamilya. Magmahal ka, pero huwag mong kakalimutang ikaw ay isang marikit. Dahan-dahang ibinalik ni Luwalhati ang cellphone sa mesa sa eksaktong posisyon nito kanina. Huminga siya ng malalim at pinahid ang kanyang mga luha. Tumingin siyang muli sa salamin. Wala na ang mahinahon at simpleng si Lulu. Ang nakikita niya ngayon sa refleksyon ay isang babaeng may apoy sa mga mata. Isang babaeng handang maningil. Akala mo ba ay nakuha mo na ako sa mga matamis mong salita? Silo. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Akala mo ba ay ikaw ang nagpapaikot sa akin? Isang mapait na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bukas, sa harap ng lahat ng tao, ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na tuso. Sa altar mo makikita ang impyernong hinahanap mo. Eksaktong pagkakataong yon, narinig niya ang mga yapak ni Silo pabalik sa silid. Mabilis na bumalik ang kanyang mukha sa pagiging inosente, ngunit sa loob niya, nagsisimula na ang isang bagyong wawasak sa lahat. Nang pumasok si Silo, niyakap siyang muli nito. Naiwan ko pala ang phone ko, mahal ko. Masyado lang talaga akong excited para bukas. Tumingin si Luwalhati sa kanya, isang matamis, ngunit nakakangilabot ng ngiti ang ibinigay niya. Ako rin, Silo. Sobrang excited na ako para sa sorpresa ko sa iyo bukas. Siguradong hindi mo ito malilimutan habang buhay. Hinalikan siya ni Silo sa noo. Hindi alam na sa bawat segundong lumilipas, ang bitag na inihanda niya para kay Luwalhati ay dahan-dahan nang bumabaliktad patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ni Luwalhati ay tila paglakad sa ibabaw ng matatalas na bubog. Masakit. Bawat hininga ay may kalakip na hapdi, ngunit kailangan niyang magpatuloy. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa kanya ng liwanag, ay unti-unti nang nagiging isang madilim na anino na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Pagkaalis ni Silo sa kanilang maliit na apartment, hindi nagdalawang isip si Luwalhati. Kumuha siya ng isang madilim na jacket, itinali ang kanyang buhok at sumunod sa kanya. Pinara niya ang isang taxi at sinabihan ng driver na sundan ang sasakyang kinalululanan ng lalaking akala niya ay magliligtas sa kanya mula sa kalungkutan. Huminto ang sasakyan ni Silo sa harap ng isang napakagandang hotel, ang Laura de Oro. Ito ay isang lugar na hindi kayang bayaran ng isang simpleng empleyadong tulad ng pagpapakilala ni Silo sa sarili. Nakita ni Luwalhati kung paano iniabot ni Silo ang susi ng kanyang sasakyan sa valet parking ng may awtoridad, malayo sa mahiyain at simpleng Silo na nakilala niya. Mabilis na bumaba si Luwalhati at maingat na sumunod. Salamat sa kanyang kaalaman sa mga ganitong lugar
Bilang isang marikit, alam niya ang mga shortcut at mga pasilyong hindi masyadong dinadaanan ng mga tao. Nakita niyang pumasok si Silo sa isang private lounge sa pinakataas na palapag. Sumilip si Luwalhati sa bahagyang nakabukas na pinto ng isang VIP suite. Doon, bumagsak ang huling piraso ng kanyang puso. Ngunit kasabay nito ay ang pagsilang ng isang matigas na determinasyon. Nakaupo si Silo sa isang malambot na sofa at sa kanyang kandungan ay nakasandal ang isang babaeng bawat anggulo ng muka ay kakikitaan ng kamalditahan at karangyaan. Si Daya Malaya, ang babaeng matagal nang kaaway ng kanyang pamilya sa mundo ng negosyo. Konting tiis na lang, mahal ko, sabi ni Silo habang hinahaplos ang buhok ni Daya. Ang boses na yon, ang boses na ginagamit niya para suyuin si Luwalhati, ay ginagamit din pala niya para sa ibang babae. Bukas, pagkatapos ng seremonya, akin na ang lahat. At kapag akin na, sa'yo na rin ang lahat. Tumawa ng mapait si Daya. Siguraduhin mo lang, Silo. 8 taon nating hinintay ang pagkakataong ito. Masyadong naging maingat ang pamilya Marikit, pero hindi nila akalaing ang kahinaan ng kanilang prinsesa ay ang paghahanap ng tunay na pag-ibig. Napaka-uto-uto talaga ni Lulu. Tanga talaga ang babaeng yon, sagot ni Silo sabay inom ng mamahaling wine. Akala niya ay sapat na ang pagiging mabait para protektahan ang yaman niya. Hindi niya alam, bawat halik ko sa kanya ay may katapat na halaga sa bangko. Nanigas ang buong katawan ni Luwalhati sa likod ng pinto. Ang bawat salita ay tila isang sampal na gumigising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Tanga? Auto-uto. Iyon pala ang tingin sa kanya ng lalaking binuisan niya ng 8 taon ng katahimikan. Ngunit ang susunod na narinig niya, ang tunay na nagpalamig sa kanyang dugo. O ito, sabi ni Daya, habang may kinukuha sa kanyang mamahaling bag, isang maliit na bote na may lamang kulay asul na likido. Ihalo mo ito sa inumin niya sa gabi ng kasal. Hindi siya mamamatay, pero gagawin nitong parang gulay ang isip niya sa loob ng ilang oras. Sapat na yon para mapapirma mo siya sa final deed of donation ng lahat ng lupain sa Hacienda Kanlungan. Kinuha ni Silo ang bote at itinaas ito sa ilaw. Tila pinagmamasdan ng kanyang tagumpay. Isang patak para sa 1 bilyong halaga ng lupain. Napakamurang halaga. At pagkatapos, tanong ni Daya na may mapanuring tingin, ngumiti ng nakakapanindig balahibo si Silo. Pagkatapos niyang pumirma, gagawa tayo ng eksena. Lalabas na nabaliw siya dahil sa sobrang saya o dahil sa kung anong gamot na tinira niya. Ipapapasok natin siya sa isang mental institution sa malayo kung saan walang makakahanap sa kanya. Doon niya ituloy ang pagiging simple niya habang tayo ay nagpapakasasa sa yaman ng mga marikit. Hindi na nakapagtago ng galit si Luwalhati. Halos mabasag ang kanyang mga ngipin sa pagngangalit. Gusto niyang pumasok at kaladkarin ang dalawa, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi ito ang tamang oras para sa isang iskandalo sa loob ng isang hotel. Kailangan niya ng mas malaking entablado. Isang entablado kung saan ang lahat ng tao ay makakakita sa kanilang kasamaan. Dahan-dahan siyang umatras, tinitiyak na walang makakakita sa kanya. Habang pababa ng elevator, ang kanyang isipan ay tila isang computer na mabilis na nagpoproseso ng plano. Gusto niyo ng pirma ko? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin ng elevator. Ibibigay ko sa inyo ang pirma ko, pero hindi sa dokumento ng kamatayan ng aking pamilya, kundi sa hatol ng inyong pagbagsak. Kinuha niya ang kanyang sariling cellphone, ang secret phone na tanging ang kanyang abogado, at ang yaya lang niya ang nakakaalam. Nag-dial siya ng isang numero. Hello, Alab? Sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng kahinaan. Ito na ang boses ng isang tunay na marikit. Luwalhati, ikaw ba yan?
Gulat na tanong ng lalaki sa kabilang linya. 8 taon kang hindi tumatawag sa numerong ito. Alab, kailangan ko ang serbisyo mo, hindi bilang kaibigan, kundi bilang pinakamagaling na abogado ng pamilya. Ihanda mo ang lahat ng ebidensya laban kay Silo Sinag at Daya Malaya. Ihanda mo rin ang lahat ng media outlet na hawak ng kumpanya. Ano ang plano mo, luwalhati? Tumingin si luwalhati sa labas ng bintana ng taxi. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga diamanting naghihintay na mabawi. Bukas ang kasal ko, Alab, at gusto kong maging grandest wedding of the century ito. Gusto kong makita ng 300 pinakamakapangyarihang tao sa bansa kung paano ko dudurugin ang mga taong akala ay kaya nilang manipulahin ang isang marikit. Nang makabalik siya sa kanilang apartment, nauna na siyang humiga at nagkunwaring tulog. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pagpasok ni Silo. Naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang pisngi. Isang halik na dati ay nagpapakilig sa kanya, pero ngayon ay tila lason na gusto niyang hugasan ng alkohol. Naramdaman niya ang paglagay ni Silo ng maliit na bote sa loob ng drawer ng bedside table. Ang bote, nawawasak sana sa kanyang buhay, nanatiling nakapikit si luwalhati, ngunit sa loob niya, ang bagyo ay handa nang kumawala. 8 taon. 8 taon kong hinintay ang tawag na yon. Bilang abogado ng pamilya Marikit, ang tungkulin ko ay hindi lang protektahan ang kanilang yaman, kundi pati na rin ang kaligtasan ng kaisa-isang tagapagmana nila, si luwalhati. Noong nagpasya siyang mamuhay ng simple at itago ang kanyang pagkatao, wala akong nagawa, kundi ang manatili sa anino. Binabantayan siya mula sa malayo, habang pinipigilan ang sarili kong nararamdaman. Nakatayo ako sa madilim na sulok ng isang abandonadong parke, malapit sa tinitirhan nilang apartment ni Silo. Nang makita ko ang anino ni luwalhati na papalapit, lundag ang kaba sa aking dibdib. Ngunit nang masinagan siya ng ilaw ng poste, hindi ang mahinhin na lulu ang nakita ko. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng apoy na matagal nang nawala. Alab, tawag niya sa akin. Ang boses niya ay malamig pa sa simoy ng hangin sa madaling araw na yon. Luwalhati, tugon ko. Iniabot ko sa kanya ang isang makapal na envelope. Narito ang lahat ng hiningi mo. Hindi lang tungkol sa pandaraya sa pera ang nahanap ko. Mas malalim pa rito, luwalhati. Mas madilim. Binuksan niya ang envelope sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Habang binabasa niya ang bawat pahina, nakita ko ang paghigpit ng hawak niya sa papel. Silo Sinag, bulong niya. Sino ba talaga siya, Alab? Huminga ako ng malalim. Ang tunay niyang pangalan ay Silo Montesillo. Anak siya ni Delfin Montesillo, ang lalaking sinubukang agawin ng Hacienda Kanlungan 30 taon na ang nakakaraan. Siya ang dahilan kung bakit inatake sa puso ang lola mo dahil sa matinding stress sa mga kasong isinampa nila. Nabitawan ni luwalhati ang ilang pahina. Ang sakit ng nakaraan ay muling bumalik, tila mga sugat na muling binuksan. Kaya pala ganoon na lang ang determinasyon niyang pumasok sa buhay ko. Hindi lang ito dahil sa pera, paghihiganti ang pakay niya. Hindi lang yan, luwalhati. Pagpapatuloy ko, pilit na pinapakalma ang aking boses. Nalaman ko rin na may kinalaman siya sa isang malaking investment scam sa Singapore. 5 taon na ang nakakaraan. Maraming pamilya ang nawala ng ipon dahil sa kanya. Ginamit niya ang iba't ibang pangalan para makapagtago hanggang sa mahanap kanya. Ang pagiging simple mo ang naging pinakamadaling paraan para mapasok niya ang kuta ng mga marikit. Napaupo si luwalhati sa isang bench, tila nangihina. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin sa kanya na nandito ako, na hinding-hindi ko siya pababayaan. Pero alam ko ang limitasyon ko. Luwalhati, makinig ka sa akin. Sabi ko nang may buong paninindigan. Mayroon pa tayong oras. Pwede nating itigil ang lahat ngayon din. Pwede kitang ilayo rito. Pwede nating ipakulong si Silo ng tahimik.
Tumingala siya sa akin at doon ko nakita ang isang bagong uri ng pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi ito ang pag-asa ng isang taong gustong tumakas, kundi ang pag-asa ng isang taong handang lumaban para sa hustisya. Hindi alab, sabi niya habang pinapahid ang isang butil ng luhang pilit na kumawala. Kung tatakbo ako ngayon, habang buhay akong magtatago sa takot. Gusto kong makita ni Silo kung sino ang binangga niya. Gusto kong maranasan niya ang kahihiyang ibinigay ng pamilya niya sa lola ko. Gusto kong bawiin ang dangal ng mga marikit sa harap ng lahat. Napangiti ako ng bahagya. Ito ang babaeng hinangaan ko noon pa man. Anong kailangan mong gawin ko? Gusto kong ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa pagsasauli ng lahat ng ninakaw niyang pondo mula sa ibang biktima at ang prenuptial agreement na ipapapirma niya sa akin bukas. Palitan mo iyon, Alab. Palitan mo ng isang admission of guilt at confession of financial crimes. Gagawin na natin siyang sikat sa buong bansa, hindi bilang asawa ko, kundi bilang isang kriminal. Nagplano kami hanggang sa magsimula nang sumilip ang liwanag ng umaga. Bago siya umalis, hinawakan niya ang kamay ko. Isang sandali lang, pero sapat na yon para maramdaman ko ang tiwala niya. Salamat, Alab. Ikaw lang ang tanging taong hindi nagbago sa loob ng 8 taon. Mahina niyang sabi. Laging narito para sa iyo, luwalhati. Kahit ano pa ang mangyari, sagot ko. Pinanood ko siyang maglakad palayo, pabalik sa yungib ng lobo. Ngunit alam ko, sa pagkakataong ito, hindi siya ang biktima. Siya ang magiging mitya ng sariling pagsabog ni Silo. Pagbalik ko sa aking sasakyan, binuksan ko ang isang itim na folder na hindi ko pa naipapakita sa kanya. Ito ang huling alas na hawak ko. Isang ebidensya na mag-uugnay kay Silo sa isang mas malubhang krimen na nangyari ilang taon na ang nakakaraan sa loob mismo ng Hacienda Kanlungan. Isang krimen na hindi lang pera ang kinuha, kundi isang buhay. Napakuyom ang aking kamao habang tinititigan ang litrato ni Silo sa loob ng folder. Hindi mo alam ang pinasok mo, Silo, dahil bukas, hindi lang si luwalhati ang makakaharap mo, kundi ang buong bigat ng iyong madilim na kahapon. Isang araw bago ang kasal, ang kapaligiran ay puno ng bulaklak, mga puting dekorasyon, at mga ngiting tila gawa sa asukal. Pero para sa akin, bawat talulot ng rosas na hinahawakan ko sa aking shop ay tila may talsik ng lason. Ang bawat pagbati ng mga kaibigan at katrabaho ay nagpapaalala sa akin kung gaano kalalim ang hukay na inihanda ni Silo para sa akin. Ngunit hindi ako ang luwalhati na iiyak na lamang sa isang sulok. Kung gusto ni Silo ng isang palabas, ibibigay ko sa kanya ang pinakamagandang pagtatanghal ng kanyang buhay. Pumasok si Silo sa florist shop na may dalang kape at ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Mahal ko, pagod ka na ba? Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na itong intindihin. Pagkatapos ng kasal bukas, hindi mo na kailangang magtrabaho kailanman. Tumingin ako sa kanya, pilit na pinapalabas ang kislap ng paghanga sa aking mga mata. Silo, alam mo namang mahal ko ang ginagawa ko. Pero sige, para sa'yo, magpapahinga ako ng kaunti. Hinawakan niya ang aking balikat at marahan akong pinaupo. Doon, naramdaman ko ang panginginig ng aking kalamnan, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pandidiri. Lulu, mayroon lang akong gustong ipakita sa'yo, sabi niya habang may kinukuha sa kanyang bag. Isang eleganteng folder na may tatak ng isang pekeng law firm. Alam mo naman na ang buhay ay hindi natin hawak. Gusto ko lang siguraduhin na kung may mangyari man sa akin o kung kailangan nating protektahan ang mga munting ipon natin para sa magiging anak natin, ay mayroon tayong maayos na kasunduan. Inilapag niya ang mga papel sa mesa. Ito ay isang management agreement. Sa ganitong paraan, ako na ang mag-aayos ng lahat ng aspeto ng pinansyal natin para hindi ka na ma-stress.
Isang pirma mo lang dito, mahal ko, at maipapangako ko sa'yo ang buhay na parang isang reyna. Buhay reyna? Ulit ko, habang dahan-dahang binabasa ang mga terminong nakasulat. Sa ilalim ng mga mabulaklak na salita, malinaw ang nakasaad, ibinibigay ko sa kanya ang buong kapangyarihan na galawin ang anumang asset na nakapangalan sa akin, kasama na ang mga hidden trust ng pamilya Marikit na akala niya ay hindi ko alam na alam niya. Oo, Lulu, ayaw mo ba yon? Ayaw mo bang maging kampante habang bumubuo tayo ng pamilya? Ang boses niya ay parang bulong ng isang ahas sa paraiso. Tinitigan ko ang ballpen na inilapag niya sa harap ko. Ito na yon. Ang sandaling hinihintay niya sa loob ng 8 taon. Ang sandaling akala niya ay ang kanyang panalo. Silo, parang masyadong mabilis. Kasal na tayo bukas. Hindi ba pwedeng pagkatapos na lang? Pagdadahilan ko, habang pilit na ginagawang paos ang aking boses para magmukhang emosyonal. Bahagyang nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Isang saglit na pagkairita ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling bumalik sa pagiging mapagmahal. Mas maganda kung bago ang kasal, Lulu. Para bukas, wala na tayong iisipin kundi ang ating pag-iisang dibdib. Ayaw mo ba akong pagkatiwalaan? Ginamit niya ang huling alas niya, ang guilt trip. Alam niyang sa 8 taon nating pagsasama, lagi akong sumusunod sa kanya dahil sa tiwala. Siyempre, nagtitiwala ako sa iyo, Silo. Sabi ko, habang dahan-dahang hinahawakan ng pen. Sino pa ba ang pagkakatiwalaan ko kundi ang lalaking naghintay sa akin ng ganito katagal? Nakita ko ang pananabik sa kanyang mukha. Halos manginig ang kanyang kamay habang itinuturo ang linyang dapat kong pirmahan. Sa isip ko, naisip ko ang mukha ni Alab at ang plano naming dalawa kagabi. Ang papel na ito ay hindi ang orihinal na dinala ni Silo. Noong nagpunta ako sa banyo kanina, mabilis kong pinalitan ang nasa loob ng folder ng isang replika na ginawa ni Alab. Isang dokumentong kamukhang-kamukha nito, pero ang nakapaloob ay isang legal na bitag para kay Silo. Pero kailangan kong mag-ingat. Isang maling galaw at malalaman niyang alam ko na ang lahat. Pirma na, mahal ko. Udyok niya. Para sa ating kinabukasan. Inilapat ko ang dulo ng pen sa papel. Nararamdaman ko ang titig niya na tila isang buway ang naghihintay na lumubog ang biktima sa tubig. Ngunit bago ko pa matapos ang unang letra ng aking pangalan, biglang bumukas ang pinto ng shop at pumasok ang isang delivery man na may dalang dambuhalang kabaong ng mga bulaklak. Para kay Miss Luwalhati Marikit, sigaw ng lalaki. Napatigil si Silo, nanlaki ang kanyang mga mata. Luwalhati Marikit? Sino yon? Lulu, bakit Marikit ang nakasulat? Tumibok ng mabilis ang puso ko. Hindi ito bahagi ng plano. Sino ang nagpadala nito? Humarap ako kay Silo. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Baka nagkamali lang ang delivery, Silo. Baka para sa kabilang shop yan. Ngunit hindi nakikinig si Silo. Kinuha niya ang card na nakasabit sa mga bulaklak at binasa ito ng malakas. Ang lihim ay hindi habang buhay na maitatago. Maligayang kasal. Prinsesa ng Hacienda Kanlungan. Tumingin sa akin si Silo. Ang kanyang muka ay puno ng hinala at galit. Lulu, anong ibig sabihin nito? Bakit tinatawag kang prinsesa ng Hacienda Kanlungan? Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko, ang kanyang mapagmahal na maskara ay tuluyan ng natanggal. Pumirma ka na, Lulu. Ngayon din. Pirmahan mo ito. Sigaw niya habang isinusubsob ang papel sa harap ko. 8 taon. 8 taon ng pagtitiis sa isang babaeng akala mo ay isang basang sisiw na kailangang sagipin. 8 taon akong nagpanggap na isang hamak na empleyado. Tinitiis ang amoy ng mga bulaklak sa shop niya at ang paulit-ulit niyang kwento tungkol sa pangarap na simpleng buhay. Sino ang mag-aakala na ang Lulu
Nakasama ko ay ang bilyonaryang si Luwalhati Marikit. Habang hawak ko ang braso niya, naramdaman ko ang panginginig niya. Nakatingin siya sa akin na parang isang takot na usa. Silo, nasasaktan ako. Mahina niyang sabi. Nasasaktan? Mas masasaktan ka kung hindi ka pipirma, Lulu. Sigaw ko. Halos lumabas ang mga ugat sa leeg ko. Anong ibig sabihin ng bulaklak na yon? Bakit may pangalang Marikit? Nagtatago ka ba ng sikreto sa akin? Hindi ko alam, Silo. Baka nanunukso lang ang mga kakumpetensya ko sa negosyo. Umiiyak niyang sagot. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Mukha pa rin siyang inosente. Mukha pa rin siyang tanga. Marahil ay may nakatunog lang sa labas na siya ay isang marikit, pero mukhang hindi pa niya alam na alam ko na. Kailangan ko itong makuha ngayon din. Oras na mapirmahan niya ito, wala na akong pakialam kung sino man ang nagpadala ng mga bulaklak na yon. Ang mahalaga, ang yaman ng mga marikit ay mapupunta sa mga kamay ng isang Montesillo. Pumirma ka na. Ngayon din, kung mahal mo ako, patunayan mo sa akin na wala kang itinatago. Isinungalngal ko ang ballpen sa kamay niya. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Pero sa huli, dahan-dahan niyang inilapat ang panulat sa papel. Pinanood ko ang bawat galaw ng kamay niya. LualhatiMari, kite. Nang matapos siya, mabilis kong kinuha ang folder. Naramdaman ko ang kakaibang kuryente ng tagumpay na dumaloy sa aking katawan. Sa wakas, ang dokumentong ito ang magiging pasaporte ko patungo sa rurok ng kapangyarihan. Diyan ka lang. Huwag kang aalis. May kakausapin lang ako tungkol sa delivery na yon. Malamig kong sabi bago ako lumabas ng shop. Sumakay ako sa aking sasakyan at mabilis na nagmaneho patungo sa Laura de Oro. Pagpasok ko sa suite, nandoon na si Daya, prenteng nakaupo habang humihigop ng wine. Nakuha mo? Tanong niya. Hindi man lang tumitingin sa akin. Ibinato ko ang folder sa ibabaw ng mesa. May pirma na ang reyna ng mga tanga. Bukas, pagkatapos ng I do, ang Hacienda Kanlungan ay magiging sa atin na. Kinuha ni Daya ang folder at tiningnan ang pirma. Ngumiti siya ng nakakaloko. Magaling, Silo. Hindi na sayang ang 8 taon mong pagpanggap na mabuting tao. Pero may problema tayo. Ano yon? Tanong ko habang nagsasalin din ng alak. May nagpadala ng mga bulaklak sa shop niya kanina. 'Di ba? Alam ko dahil may tauhan akong nakamasid doon. Sabi ni Daya habang inilalabas ang kanyang cellphone. At hindi lang yan. May nag-email sa akin ng litratong ito. Iniharap niya sa akin ang screen ng phone. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Litrato yon ni Luwalhati, pero hindi siya ang lulong nakilala ko na laging naka-t-shirt at maong. Sa litrato, nakatayo siya sa harap ng dambuhalang pintuan ng Mansyon Marikit sa Hacienda Kanlungan. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na gown, nakataas ang noo, at may suot na kwintas na diamante na kayang bumili ng isang buong barangay. Ang petsa sa ilalim ng litrato? Kagabi lang. Ibig sabihin, bulong ko, habang unti-unting lumalamig ang aking pakiramdam. Ibig sabihin, Silo, mukhang hindi lang tayo ang marunong magsuot ng maskara, sabi ni Daya na may halong kaba sa boses. Ang lulu mo ay mukhang matagal na tayong nilalaro. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang message mula sa isang unknown number. Ready na ba ang taksido mo, Silo? Siguraduhin mong matibay ang puso mo bukas dahil sa harap ng 300 tao, ipapakita ko sa iyo kung paano mamatay ang isang ahas. Nabitawan ko ang baso ng alak. Nababasag ito sa sahig, gaya ng dahan-dahang pagkakagiba ng aking kumpiyansa. Tumingin ako kay Daya. Ang tagumpay na kanina lang ay abot kamay ko na. Bakit tila biglang naging isang napakalalim na bangin? Silo, sino ang nag-text? Tanong ni Daya. Hindi ako makapagsalita. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang malamig na tawa ni Luwalhati na tila umaalingaw-ngaw sa paligid ko.
Habang binabaybay ng sasakyan ang madilim at palikulikong daan patungo sa Hacienda Kanlungan, bawat kilometro ay tila pagbabalik sa isang buhay na pilit kong kinalimutan. 8 taon kong iniwasan ang lugar na ito. Ang mga dambuhalang puno ng akasya na tila mga bantay sa kadiliman, ang malalawak na taniman na dati ay palaruan ko. Ngayon, ang lahat ng ito ay tila mga piping saksi sa aking muling pagbabalik. Hindi na ako ang batang babaeng tumakas dito dahil sa takot sa bigat ng kanyang korona. Ako na ngayon ang reynang babawi sa lahat. Narito na tayo, luwalhati, mahinang sabi ni Alab habang itinigil ang sasakyan sa isang lihim na lagusan sa likod ng hasyenda. Sigurado ka ba rito? Mapanganib. Alam kong balisa si Silo ngayon. Maaring magpunta siya rito para mag-imbestiga. Kailangan ko ang orihinal na talaarawan ni Lolo Datu. Alab, sagot ko habang isinusuot ang aking hood. Doon lang nakasulat ang tunay na nangyari sa pagitan niya at ni Delphine Montesillo. Iyon ang huling pako sa kabaong ni Silo. Pumasok ako sa mansion gamit ang aking lumang susi. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay agad na sumalubong sa akin. Mapanglaw. Tahimik. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong mga yapak na tila umaalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo. Sa bawat sulok, nakikita ko ang anino ng aking kabataan, ang mga tawanan namin ni Lolo, ang mga gabing nagbabasa kami ng mga libro sa library. Narating ko ang library ni Lolo. Sa likod ng isang portrait ng aking lola, nandoon ang lihim na vault. Nanginginig ang aking mga daliri habang inilalagay ang code, ang petsa ng aking kaarawan. Click. Bumukas ito. Doon, sa ilalim ng mga legal na dokumento, ay ang maliit at lumang leather notebook. Ang talaarawan ni Lolo. Binuksan ko ang huling pahina at halos tumigil ang tibok ng puso ko sa nabasa ko. Hindi lang pala pagnanakaw ng lupa ang ginawa ng mga Montesillo. May mas malalim silang kasalanan na naging sanhi ng pagkamatay ng aking mga magulang sa isang aksidente. Sa kalsada, 20 taon na ang nakakaraan. Hayop ka, Silo. Pinatay ng pamilya mo ang mga magulang ko. Bulong ko habang humahagulgol ng walang tunog. Ang sakit ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinusok sa aking dibdib. Biglang, narinig ko ang lagutok ng graba sa labas. May dumating na sasakyan. Mabilis akong sumilip sa bintana. Ang puting SUV ni Silo. Nanlaki ang aking mga mata. Anong ginagawa niya rito sa kalagitnaan ng gabi? Marahil ay tama si Alab. Ang takot at paranoia ang nagdala sa kanya rito para kumpirmahin kung sino ba talaga ako. Narinig ko ang pagbukas ng dambuhalang pinto sa ibaba. Ang mga yapak ni Silo ay mabigat at puno ng galit. Lulu, alam kong nandito ka. Lumabas ka. Sigaw niya. Ang boses niya ay hindi na ang malambing na boses na dati kong minahal. Ito ay boses ng isang halimaw na nasusukol. Mabilis kong kinuha ang talaarawan at isinilid sa aking bag. Kailangan kong makalabas, pero huli na. Naririnig ko na ang kanyang mga yapak sa hagdanan. Papalapit siya sa library. Pumasok ako sa loob ng isang malaking cabinet na gawa sa Nara, ang pinagtataguan ko noong bata pa ako. Kapag naglalaro kami ng tagu-taguan, pinigil ko ang aking hininga. Ramdam ko ang patak ng pawis sa aking noo. Bumukas ang pinto ng library. Lulu, huwag mo akong paglaruan. Nakita ko ang sasakyan sa labas. Alam kong ikaw yun. Bulong ni Silo. Tila nakikipaglaro ng isang nakakangilabot na laro. Narinig ko ang pagbukas niya ng mga drawer, ang pagtapon niya ng mga gamit sa sahig. Papalapit siya ng papalapit sa kinaroroonan ko. Sa pagitan ng maliit na siwang ng cabinet, nakita ko ang kanyang mukha. Puno ito ng puot. Hawak niya ang bote ng lason na ibinigay ni Daya. Oras na mahanap kita, hinding-hindi na tayo aabot sa kasal bukas. Sabi niya habang nakatingin ng diretso sa cabinet. Huminto siya sa harap ng pintuan ng cabinet. Inabot ng kanyang kamay ang hawakan nito.
Ang puso ko ay tila sasabog na sa kaba. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, isang malakas na tunog ng basag na salamin ang nanggaling sa kabilang silid. "Sino yan?" Sigaw ni Silo at mabilis na tumakbo palabas ng library patungo sa pinanggalingan ng ingay. Alam kong si Alab iyon. Gumagawa siya ng diversyon para mailigtas ako. Hindi ko na sinayang ang pagkakataon. Lumabas ako ng cabinet at mabilis na tumakbo patungo sa kabilang direksyon, sa lihim na pinto sa likod ng library. Nang makalabas ako sa hardin, hinihingal akong sumakay sa sasakyan ni Alab na naghihintay na sa dilim. "Nakuha mo?" Tanong niya habang mabilis na pinaharurot ang sasakyan paalis. Niyakap ko ang bag ko ng mahigpit. "Nakuha ko, Alab, at nalaman ko na rin ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa pera. Katarungan ito para sa mga magulang ko." Tumingin ako sa rearview mirror at nakita ko si Silo na nakatayo sa balkonahe ng mansyon. Tinitingnan ang aming sasakyan na papalayo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. Pero alam kong sa sandaling iyon, alam na niyang nagsimula na ang digmaan. Ngumiti ako ng mapait habang pinapahid ang aking mga luha. "Enjoy your last night of freedom, Silo. Dahil bukas, ang hacienda kanlungan ang magiging kulungan mo." Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, may isang bagay na nahulog mula sa aking bulsa habang tumatakbo ako sa loob ng mansion. Isang bagay na hindi ko napansin. Ang kwintas na may locket, na may litrato naming dalawa ni Silo. Nagniningning ang rooftop ng Laura de Oro. Punong-puno ang paligid ng mga kumukutitap na ilaw, mga bilyonaryong nagtatawanan, at ang amoy ng pinakamamahal na wine na tila ba tubig lang sa kanila. Ito ang aking teritoryo. Ito ang mundo kung saan ako ang reyna. At ngayong gabi, sa party na ito bago ang kasal bukas, gusto kong tapusin ang huling hibla ng dignidad ng babaeng tinatawag nilang Lulu. Nakita ko si Luwalhati na nakatayo sa isang sulok. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na dress na halatang nabili lang sa tabi-tabi. Mukha siyang isang naliligaw na pusa sa gitna ng mga leon. Nakakatawa. Nakakaawa. "Oh, look who's here!" Ang ating blushing bride. Malakas kong sabi habang lumalapit sa kanya. Hawak ang aking baso ng champagne. Lahat ng mga kaibigan kong elite ay napatingin sa kanya. May mga mapanuyang nangiti sa kanilang mga labi. "Hi, Daya!" Mahinang sagot ni Luwalhati. Nanatili siyang nakayuko. Tila ba natatakot sa ningning ng mga diamanteng suot ko. "Lulu dear, huwag kang mahiya. Bukas, magiging asawa ka na ng isang tagapagmana o akala mo lang?" Bulong ko sa kanya sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Nagtawa na ng mga kababaihang kasama ko. "Pero alam mo, kahit anong gawin nating pag-aayos sa'yo, parang hindi mo talaga dala ang yaman. Amoy bulaklak ka pa rin. Yung mumurahing bulaklak sa palengke." Hinawakan ko ang kanyang buhok at tiningnan ang kanyang murang hikaw. "Really? Plastic? Sa kasal niyo ba bukas, balak mo ring isuot ang basurang ito? Nakakahiya ka para kay Silo." "Daya, sapat na yan," sabi ni Luwalhati. Pero sa pagkakataong ito, nang iangat niya ang kanyang tingin, may kakaiba akong nakita. Hindi ito ang tingin ng isang babaeng nasasaktan. Ang kanyang mga mata, malamig. Masyadong malamig. "Sapat. Darling, hindi pa tayo nagsisimula." Ngumiti ako ng nakakaloko. "Dahil masyado kang sanay magsilbi sa shop mo, bakit hindi mo ipakita sa mga guests natin ang talent mo? Servers, bigyan niyo siya ng tray." Inabutan siya ng isang waiter ng tray na may mga baso ng wine. "Sige na, Lulu. Serve us. Ipakita mo sa amin kung paano maging isang mahusay na katulong. Mas bagay sa'yo yan kaysa maging asawa ni Silo." Nagulat ako nang dahan-dahang kuhanin ni Luwalhati ang tray. Akala ko ay iiyak siya at tatakbo, pero hindi. Humakbang siya ng may direksyon. Isa-isa niyang binigyan ng wine ang aking mga kaibigan. Ang bawat kilos niya ay may kakaibang grasya. Isang klase ng kilos na hindi mo matututunan sa isang flower shop.
Nang makarating siya sa harap ko, tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Daya, tawag niya sa pangalan ko. Sabi nila, ang pinakamasarap na alak ay yung matagal na hinintay. Parang ang hustisya. Masarap namnamin kapag dahan-dahang dumarating. Bahagya akong kinabahan. Anong pinagsasabi mo? Sinasabi ko lang na mag-enjoy ka ngayong gabi. Sabi niya habang iniaabot ang huling baso sa akin. Dahil bukas, kapag sumikat ang araw, baka ang champagne na iniinom mo ay maging kasing pait ng apdo. Bigla niyang binitiwan ng tray. Klang! Nabagsak ang mga baso sa sahig. Tumalsik ang pulang wine sa aking mamahaling puting gown. Napasigaw ako sa gulat at galit. You idiot! You! Look what you did to my dress! Alam mo ba kung magkano ito? Luwalhati didn't flinch. Lumapit siya sa akin hanggang sa maramdaman ko ang kanyang hininga sa aking tainga. Ang damit, napapalitan daya. Pero ang buhay na ninakaw at ang mga kasalanang ibinaon sa lupa. Kapag yun ang lumabas, kahit anong yaman ay hindi kayang maglinis sa mantsa niyo. Umatras siya at ngumiti. Isang nangiting hindi ko kailanman nakita kay Lulu. Isang ngiti na puno ng kapangyarihan at pagkamuhi. Kita-kits tayo bukas sa altar daya. Siguraduhin mong nakasuot ka ng pinakamaganda mong damit. Dahil baka yun na ang huling pagkakataon na makita ka ng mundo sa labas ng rehas. Tumalikod siya at naglakad palayo nang may taas noong tindig. Ang lahat ng tao sa party ay natahimik. Napatingin ako sa aking gown na ngayon ay puno ng mantsa ng pulang wine. Mukha itong talsik ng dugo. Nanginginig ang aking kamay. Silo! Sigaw ko sa cellphone ko nang tawagan ko siya. Nasaan ka ba? May kakaiba sa babaeng yan. Kailangan nating tapusin ito ngayon din. Daya, kalma. Sagot ni Silo sa kabilang linya. Pero naririnig ko ang hingal sa kanyang boses. Nandito ako sa hasyenda. May nakita ako. Isang locket. May litrato namin ni Lulu. Anong problema sa locket? Daya, ang locket na ito ang locket na ibinigay ko sa kanya noong bago pa lang kami. Pero bakit nandito ito sa loob ng library ni Datu Marikit? Kung ang simpleng Lulu ay nakakapasok sa mansyon na ito nang walang nakakaalam. Ibig sabihin, hindi lang siya basta Lulu. Napaupo ako sa sofa. Ang kaba sa aking dibdib ay hindi na mapigilan. Ang planong 8 taon naming binuo, ang bitag na inakala naming perpekto. Bakit parang kami ang unti-unting kinukulong nito? Sa di kalayuan, nakita ko si Luwalhati na sumasakay sa isang itim na limousine, hindi sa taxi, kundi sa isang mamahaling sasakyan na may plakang pagmamay-ari ng mga marikit. Tumingin siya sa bintana at bago sumara ang pinto, tila binigkas ng kanyang mga labi ang isang salita na nagpatindig ng balahibo ko. Checkmate! Ito na ang araw na itinakda. Ang araw na dapat sana ay simula ng aking habang buhay, kasama ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking kaluluwa. Pero habang nakatingin ako sa labas ng bintana ng isang secret suite sa Hacienda Kanlungan, ang nakikita ko ay hindi isang masayang kinabukasan, kundi ang simula ng isang malupit na pagtatapos. Anak, handa na ang lahat. Mahinang sabi ni Nanay Jean habang inilalapag ang isang malaking velvet box sa ibabaw ng kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi ng lungkot, kundi ng kagalakan dahil sa wakas ay muling babangon ang apelyidong Marikit. Dahan-dahan kong hinubad ang aking simpleng duster na pambahay. Ang huling kasuotan ng Lulu na florist. Iniharap ko ang aking sarili sa malaking salamin. Hinugasan ko ang aking mukha. Tila ba binubura ang bawat bakas ng 8 taon na pagkukunwari at pagpapakumbaba. Nanay Jean, ilabas mo na ang gown. Utos ko. Ang boses ko ay matatag. Walang alinlangan. Binuksan ni Nanay Jean ang box. Doon ay nakahiga ang isang obra maestra, isang wedding gown na gawa sa pinakamahal na French lace,
Pinalamutian ng libu-libong maliliit na perlas na mula pa sa kailaliman ng dagat ng Mindanao at may mga hibla ng tunay na ginto. Ito ang gown na ipinagawa ni Lolo Datu bago siya mamatay. Ang gown na para sa prinsesa ng hasyenda. Habang isinusuot ko ito, nararamdaman ko ang bigat ng tela, ang bigat ng responsibilidad, at ang bigat ng galit na dinala ko sa loob ng ilang araw. Nang maisuot ang huling butones, hindi na si Lulu ang nasa harap ng salamin. Ang nakatayo roon ay si Luwalhati Marikit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatsinyon, ang kanyang balat ay nagniningning, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang hiyas na handang tumunog sa gabi. Isinuot ko ang locket na nakuha ko sa library, ang locket na may litrato namin ni Silo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito simbolo ng pag-ibig. Ito ay ebidensya ng kanyang pagkakasala. Alab, kumusta ang sitwasyon sa simbahan? Tanong ko sa aking earpiece na nakatago sa ilalim ng aking buhok. Maayos ang lahat, Luwalhati, sagot ni Alab mula sa kabilang linya. Nandoon na ang lahat ng mga guests. Ang media ay nakaposisyon na rin. Akala nila ay isang ordinaryong society wedding lang ito. Pero ang hindi nila alam, live streaming ang bawat sulok ng simbahan sa lahat ng platform ng Marikit Media Group. Si Silo? Nandoon na siya sa altar. Mukhang balisa siya. Luwalhati. Panay ang tingin niya sa pinto. Mukhang hindi niya inaasahan ang dami ng tao at ang marangyang dekorasyon na bigla nating ipinalit kagabi. Napangiti ako ng mapait. Gusto niya ng yaman, di ba? Ipakita natin sa kanya ang lahat ng yamang hinding-hindi niya mahahawakan. Samantala, sa loob ng katedral, nakatayo si Silo sa harap ng altar. Pawis na pawis siya kahit napakalakas ng aircon. Ang kanyang taksido ay mamahalin, pero sa loob nito, nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang plano. Tumingin siya sa paligid. Bakit ang daming reporter? Bakit ang mga guests ay hindi ang mga kaibigan nila ni Lulu, kundi ang mga pinakamalalaking pangalan sa gobyerno at negosyo? Bakit ang mga bulaklak ay hindi galing sa shop ni Lulu, kundi mga imported na puting orchid na nagkakahalaga ng milyon? Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang text mula sa isang unknown number. Tumingin ka sa pinto, Silo. Ang babaeng papasok ay hindi ang Lulu na niloko mo. Ang babaeng papasok ay ang hatol sa lahat ng kasalanan mo. Ang iyong bride ay ang anak ng mga taong pinatay ng pamilya mo. Takbo na habang may oras pa. O harapin mo ang iyong kamatayan sa harap ng buong mundo. Nanlaki ang mga mata ni Silo. Muntik na niyang mabitawan ang singsing. Tumingin siya sa dambuhalang pintuan ng katedral. Ang musika ay biglang tumigil. Isang nakakangilabot na katahimikan ang bumalot sa buong gusali. Dahan-dahang bumukas ang mga pinto. Isang matinding liwanag mula sa labas ang tumama sa kinaroroonan ng bride. Hindi nakita ng mga tao ang kanyang mukha sa simula. Tanging ang dambuhala at kumikinang niyang gown ang nakita nila. Pero habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa gitna, ang bawat hakbang niya ay tila tunog ng isang malakas na tambol. Nang makarating siya sa gitna ng aisle, inangat niya ang kanyang belo. Napasinghap ang lahat ng tao. Si Daya, na nakaupo sa harap, ay napatayo sa gulat. Si Silo ay napaurong hanggang sa tumama siya sa altar. Hindi ito si Lulu. Ito si Luwalhati Marikit sa kanyang pinakamataas at pinakamakapangyarihang anyo. Tinitigan ko si Silo ng diretso sa mata. Ang aking mga labi ay hindi nanginginig. Ang aking kamay ay hindi naghahanap ng kalinga. Ang hawak ko ay hindi buke ng bulaklak, kundi isang itim na folder na naglalaman ng katotohanan. Silo, bulong ko, pero ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong katedral dahil sa microphone na nakakabit sa aking damit. Handa ka na bang sumumpa sa harap ng Diyos at ng mga tao o gusto mo nang simulan ang pag-amin sa iyong mga krimen? Ang bawat kamera ay nakatutok sa amin.
Ang bawat tao ay hindi makapaniwala. Ang kaba ni Silo ay naging kitang-kitang takot. Ito na ang simula ng kanyang impyerno at ako ang magsisindi ng apoy. Ang bawat mata sa loob ng katedral ay nakatutok sa akin. Naririnig ko ang bulungan ng mga tao, ang mabilis na pag-click ng mga kamera ng media, at ang malakas na pintig ng sarili kong puso. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito pintig ng takot. Ito ay ang martsa ng katarungan. Nakatayo ako sa dulo ng altar. Ilang hakbang lang ang layo mula sa lalaking sumira sa 8 taon ng buhay ko. Si Silo. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. At ang mga mata niyang dati ay puno ng pag-ibig ay punong-puno na ngayon ng malinis na sindak. Lelulu, anong ibig sabihin nito? Nauutal niyang tanong. Pilit na ibinabalik ang maskara ng pagiging inosente. Bakit ganyan ang suot mo? Bakit may mga media rito? Hindi ko siya sinagot. Sa halip lumingon ako sa pari na halatang naguguluhan din sa nangyayari. Father, pasensya na po. Pero ang seremonyang ito ay hindi matutuloy sa paraang inaasahan ng lahat. Kinuha ko ang microphone mula sa lectern. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral, malamig at matalim na parang kris. Mga kaibigan, mga panauhin, at sa buong sambayan ng Pilipino na nanonood ngayon sa live stream. Humihingi ako ng paumanhin. Panimula ko. Inakala ninyong narito kayo para sa kasal ng isang simpleng florist na si Lulu at ng kanyang nobyo. Pero narito kayo ngayon para saksiha ang pagtatapos ng isang 8 taong panlilinlang. Lulu, tumigil ka na. Nahihibang ka na ba? Sigaw ni Daya mula sa front row. Sinubukan niyang tumayo para lumapit, pero hinarangan siya ng 2 security guard na nakasuot ng barong. Tiningnan ko si Daya ng may mapait na ngiti. Huwag kang magmadali, Daya. May bahagi ka rin sa palabas na ito. Humarap ako muli kay Silo. 8 taon, Silo. 8 taon kitang minahal. Ibinigay ko sa iyo ang lahat dahil naniwala ako na ikaw ang lalaking nagmamahal sa akin nang walang kondisyon. Pero noong isang gabi, narinig ko ang lahat. Narinig ko ang plano niyo ni Daya sa hotel. Nalaman ko kung paano niyo ako gagawing gulay para lang mapirmahan ko ang mga ari-arian ng pamilya ko. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Ang mga reporter ay nagsimula ng mag-unahan sa pagkuha ng anggulo. Hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang ako. Sigaw ni Silo. Sinusubukang kuhanin ang microphone sa akin, pero mabilis akong umiwas. Hindi totoo. Sabi ko habang itinuturo ang dambuhalang screen sa itaas ng altar na dati ay nagpapakita ng aming mga pre-wedding photos. Panoorin niyo ito. Biglang nagbago ang imahe sa screen. Lumitaw ang isang malinaw na video, ang tagpo sa VIP suite ng Laura de Oro. Malinaw na narinig ng lahat ang boses ni Silo. Isang patak para sa 1 bilyong halaga ng lupain. Napakamurang halaga. Nakita rin ang pag-abot ni Daya ng bote ng lason. Napasinghap ang buong katedral. Ang ilang guests ay napatayo sa tindi ng galit at gulat. Si Silo ay napaluhod na sa harap ng altar, tila nawalan ng lakas sa tuhod. Pero hindi lang yan, Silo. Pagpapatuloy ko, ang boses ko ay nagsisimula ng manginig sa matinding emosyon. Inakala nyo na pera lang ang kukunin nyo sa akin, pero nalaman ko ang tunay mong pagkatao. Ikaw ay si Silo Montesillo, anak ni Delphine Montesillo. Binuksan ko ang itim na folder at inilabas ang mga dokumentong nakuha ko mula sa library ni Lolo. Hawak ko rito ang ebidensya na ang pamilya niyo ang nagplano ng aksidente na pumatay sa mga magulang ko 20 taon na ang nakakaraan. Pinatay niyo sila para maagaw ang Hacienda Kanlungan. Katahimikan. Isang nakakangilabot na katahimikan ang bumalot sa lahat. Kahit ang mga reporter ay napatigil sa pag-type. Hindi lang kalwa daw, Silo. Sabi ko habang tumutulo ang aking mga luha. Pero nanatiling matatag ang aking tayo. Isa kang mamamatay tao
Pumasok ka sa buhay ko para tapusin ang sinimulan ng tatay mo. Ginamit mo ang puso ko para nakawan ang pamilya ko. Magsinungaling ka na sa lahat pero huwag sa harap ng Diyos. Sigaw ni Silo, biglang tumayo at nilapitan ako ng may galit sa mga mata. Wala kang ebidensya, mga luma at walang kwentang papel lang yan. Talaga? Sabi ko habang ipinapakita ang prenuptial agreement na pinapirmahan niya sa akin sa shop. Ito ang pinapirmahan mo sa akin, di ba? Pero ang hindi mo alam, pinalitan namin ang bawat pahina nito. Ang pinirmahan mo ay hindi management agreement. Ang pinirmahan mo ay isang extrajudicial confession ng lahat ng krimen mo sa Singapore at ang pakikipagsabwatan mo kay Daya Malaya. Nanlaki ang mga mata ni Silo. Ano? Mabilis siyang sumugod sa akin. Ang kanyang muka ay parang isang demonyong wala nang itatago. Hayop ka! Papatayin kita! Ngunit bago pa niya ako mahawakan, mabilis na humarang si Alab mula sa gilid ng altar. Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Alab kay Silo na nagpabagsak dito sa sahig. Huwag mong hahawakan ang asawa ko. Ang babaeng dapat sana ay asawa mo kung hindi ka lang naging halimaw. Sigaw ni Alab. Sa pintuan ng katedral, pumasok ang isang pangkat ng mga pulis na may dalang warrant of arrest. Ang mga sirena sa labas ay nagsimulang umalingaw-ngaw, sumasabay sa ingay ng mga taong humihingi ng hustisya. Tiningnan ko si Silo na ngayon ay pilit na pinatitindig ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling tuksido ay puno na ng dumi mula sa sahig. Tumingin ako kay Daya na pilit ding nagpupumiglas sa mga guard. Silo, tawag ko sa kanya sa huling pagkakataon gamit ang microphone. Sabi mo nung isang araw, gusto mo akong bigyan ng buhay, Reyna. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo. Isang buhay sa loob ng malamig na rehas kung saan bawat segundong lilipas ay maaalala mo ang pangalang kailanman ay hindi mo na mahahawakan. Huminga ako ng malalim, lumingon sa mga tao, at sa harap ng lahat, hinubad ko ang aking belo at binitiwan ito sa sahig. Ako si Luwalhati Marikit, at ang kasal na ito ay tapos na. Nagkakagulo ang buong katedral. Ang bawat sulok ay napuno ng ingay ng mga reporter na nag-uunahan sa pagkuha ng pinakamalapit na kuha kay Silo na ngayon ay pilit na pinatitindig ng mga pulis. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang mukha. Isang mukha na kanina lang ay puno ng kapalaluan, ngunit ngayon ay larawan na ng matinding kahihiyan. Bitiwan niyo ako. Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Luwalhati, pagsisisihan mo ito. Sigaw ni Silo habang nagpupumiglas. Ang kanyang boses, na dati ay malambing at puno ng pangako, ay naging isang matinis at nakakangilabot na hiyaw. Malamig ko siyang tiningnan habang iniayos ko ang aking gown. Ang tanging pagsisihan ko, Silo, ay ang 8 taon na hinayaan kitang huminga sa tabi ko habang ang mga kamay mo ay may talsik ng dugo ng aking mga magulang. Sa kabilang bahagi ng aisle, nakita ko si Daya. Sinusubukan niyang magtago sa likod ng mga upuan, balak na tumakas sa gitna ng kaguluhan. Pero bago pa siya makalabas sa pintuan, mabilis na humarang si Alab kasama ang 2 pang abogado at mga tauhan ng NMBO. Saan ka pupunta, Daya Malaya? Tanong ni Alab nang may mapanuyang ngiti. Ang party ay kasisimula pa lang. Wala akong kinalaman dito. Si Silo ang may plano ng lahat. Napilitan lang ako. Sigaw ni Daya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mamahaling gown ay nakuha ng sumabit sa mga upuan. Dahilan upang mapunit ito. Ang reyna ng mga elitista ay mukha ng isang pulubing nawalan ng bait. Napilitan? Lumapit ako sa kanila. Ang bawat hakbang ko ay nagpapaaling-awngaw ng tunog ng aking heels sa marmol na sahig. Nakalimutan mo na ba ang video, Daya? Ang mga ngiti mo habang iniabot ang lason kay Silo?
Ang bawat transaksyon na ginawa mo sa Singapore, gamit ang mga dummy accounts, lahat iyon ay nakatala na sa amin. Inabot ni Alab ang isang makapal na file kay Daya. Ito ang freeze order mula sa Anti-Money Laundering Council. Simula sa segundong ito, wala ka ng access sa anumang bank account mo. Ang kumpanya mo, ang mansyon mo, at ang lahat ng diamanteng suot mo. Lahat iyan ay kumpiskado ng Estado bilang bahagi ng ebidensya ng iyong malawakang pandaraya. Napaupo si Daya sa sahig, humahagulgol, habang tinititigan ng kanyang mga kamay. Ang mundong binuo niya sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa harap ng 300 tao na dati ay hinahangaan siya. Humarap muli ako kay Silo. Papalapit na siya sa pinto ng katedral nang bigla siyang tumigil at lumingon sa akin. Mayroon siyang isang mapait at nakakatakot na tawa. Akala mo ba ay panalo ka na? Luwalhati? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Oo. Nakuha mo ako. Oo, mabubulok ako sa kulungan. Pero hindi mo kailanman mabubura ang katotohanan na sa loob ng 8 taon, ang bawat mahal kita na sinabi ko ay pinaniwalaan mo. Ang bawat haplos ko, tinanggap mo. I may lose my freedom, but I already stole 8 years of your life. 8 years that you can never get back. Ramdam ko ang pananariwa ng sakit sa kanyang mga salita. Totoo. 8 taon ng aking kabataan ang ninakaw niya. Pero sa halip na umiyak, itinaas ko ang aking noo. Mali ka, Silo. Sabi ko nang may buong paninindigan. Ang 8 taon na yon ay hindi mo ninakaw. Iyon ang naging matinding pagsasanay ko. Dahil sa 8 taon na yon, natutunan ko kung paano maging matatag. Natutunan ko kung paano makakita ng ahas sa gitna ng mga bulaklak. At higit sa lahat, natutunan ko ang halaga ng katotohanan. Ang 8 taon na yon ang nagdala sa akin dito. Sa sandaling ito, kung saan napatunayan kong ang isang marikit ay hindi kailanman susuko. Inilabas ko ang locket mula sa aking leeg at sa harap niya, binuksan ko ito at itinapon ang litrato naming dalawa sa sahig. Tinapakan ko ito ng buong lakas. Ang nakaraan ay abo na, Silo. At mula sa abong iyon, muling babangon ang Hacienda Kanlungan nang wala ang mantsa ng iyong pangalan. Tuluyan ng kinaladkad ng mga pulis si Silo palabas. Ang kanyang mga hiyaw ay unti-unting nawala, napalitan ng katahimikan sa loob ng katedral. Ang mga guests ay nagsimulang magpalakpakan, hindi dahil sa isang matagumpay na kasal, kundi dahil sa isang matagumpay na hustisya. Lumapit sa akin si Alab. Hinawakan niya ang aking kamay, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang taong matagal nang naghihintay na makita akong muling nakangiti. Tapos na, luwalhati. Malaya ka na. Bulong niya. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na gaan ng loob. Pero bago pa ako makasagot, isang tauhan ng hasyenda ang tumatakbong pumasok sa simbahan, hingal na hingal. Ma'am Lolhati, si Nanay Gin po. Sigaw ng lalaki. Anong nangyari kay Nanay Gin? Tanong ko. Ang kaba ay muling bumalik sa aking dibdib. May iniwan po siyang sulat bago siya nawala sa reception area. Sabi niya, may isa pa po kayong dapat malaman tungkol sa pagkamatay ng mga magulang niyo. Isang lihim na hindi nakasulat sa talaarawan ni Lolo Datu. Nabitawan ko ang hawak kong folder. Ang akala kong dulo ng lahat ay tila simula lamang pala ng isang mas malalim at mas madilim na katotohanan. Tumingin ako kay Alab at nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Sino pa ba ang kasabwat ni Silo? At bakit nawawala si Nanay Gin, ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko? Tumitigil ang mundo ko habang pinagmamasdan ko ang panginginig ng mga kamay ni Luwalhati. Ang katedral, na kanina lang ay entablado ng kanyang tagumpay, ay tila naging isang malawak at bakanting silid na puno ng mga anino. Ang saya ng hustisya ay mabilis na napalitan
ng isang malamig na takot. Alab, si Nanay Jean, bakit siya nawawala? Tanong ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Hahanapin natin siya, Luwalhati. Pangako, hindi natin siya pababayaan. Sagot ko habang inaalalayan ko siyang makaupo sa isang silya. Kinuha ko ang sulat mula sa tauhan ng hasyenda. Ang sulat ay nakasulat sa isang piraso ng lumang papel. Ang sulat kamay ni Nanay Jean ay halatang nagmamadali at puno ng kaba. Luwalhati, apo ko, patawarin mo ako. Hindi ko kayang harapin ang iyong mga mata ngayong araw. Akala mo ay si Silo at si Delphine lang ang may kasalanan sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Pero may isang tao pang kasabwat. Isang taong hindi mo inaasahan. Pumunta ka sa lumang dampa sa dulo ng Hacienda Kanlungan. Sa ilalim ng sahig ay nandoon ang katotohanan. Bilisan mo, bago pa nila ako mahanap. Sino ang nila? Alab? Tanong ni Luwalhati. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkalito. Hindi ko alam, pero kailangan nating kumilos, sabi ko. Agad kong tinawagan ang aking mga tauhan para i-trace ang huling lokasyon ni Nanay Jean. Ngunit bago pa kami makalabas ng simbahan, isang tawag ang pumasok sa aking phone mula sa intelligence team ko. Attorney Alab, may nakita kaming record. Si Nanay Jean, may kapatid siya na matagal nang nagtatrabaho para kay Vigilio Agusan, ang CEO na kalaban ng pamilya marikit sa lahat ng bidding. Nanigas ako. Vigilio Agusan. Ang lalaking laging tahimik pero alam ng lahat na may madilim na paraan ng pagpapatakbo ng negosyo. Alab, anong problema? Tanong ni Luwalhati. Luwalhati, mukhang hindi lang si Silo ang kaaway natin. Ginamit ni Vigilio si Silo para pasukin ang buhay mo habang ginagamit niya si Nanay Jean para bantayan ang bawat galaw mo sa loob ng 8 taon. Hindi makapaniwala si Luwalhati. Hindi. Si Nanay Jean. Siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang tanging pamilya na natira sa akin noong nagtago ako. Mabilis kaming sumakay sa sasakyan at humarurot patungo sa Hacienda Kanlungan. Ang dilim ng gabi ay tila mas lalong naging mabigat. Pagdating namin sa lumang dampa, nakabukas ang pinto nito. Ang loob ay magulo. Tila may naganap na pakikipagbuno. Nanay Jean! Sigaw ni Luwalhati habang tumatakbo sa loob. Wala roon si Nanay Jean. Ngunit nakita ko ang bahagi ng sahig na bahagyang nakataas. Mabilis ko itong binuksan. Doon, nahanap namin ang isang maliit na voice recorder at isang lumang susi ng sasakyan. Pinindot ko ang play button. Hindi aksidente ang nangyari sa mga marikit. Pinutol ni Vigilio ang preno ng sasakyan. At ako ang nakakita sa kanya. Pinagbantaan niya ang buhay ng anak ko, kaya tumahimik ako sa loob ng 20 taon. Luwalhati, si Alab, mag-ingat ka kay... Biglang naputol ang recording dahil sa isang malakas na putok ng baril sa labas. Luwalhati, dapa. Sigaw ko sabay hila sa kanya sa ilalim ng bintana. Isang itim na sedan ang mabilis na huminto sa harap ng dampa. Bumaba ang isang lalaking nakasuit, si Vigilio Agusan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, nakatayo ang isang taong hindi ko inaasahan. Ang hepe ng security ng Hacienda Kanlungan, ang taong dapat ay nagbabantay kay Luwalhati. Attorney Alab, ibigay mo sa amin ang recorder at ang babae. Malamig na sabi ni Vigilio. Tapos na ang laro. Nakuha niyo na si Silo. Sapat na yun para sa inyo. Huwag niyo nang hukayin ang mga bagay na matagal nang ibinaon. Niyakap ko si Luwalhati. Ramdam ko ang panginginig niya. Pero ramdam ko rin ang muling pag-alab ng kanyang galit. Alab, hindi tayo susuko. Bulong niya sa akin. Hindi ako papayag na makuha nila ang huling ebidensya. Tumingin ako sa paligid. Napapalibutan kami. 2 lang kami. At sila ay may mga armas. Pero may isang bagay silang hindi alam. Vigilio! Sigaw ko sa labas. Inakala mo bang hindi ko alam ang connection mo sa mga Montesillo? Ang recording na ito
Hindi lang ito ang hawak namin. Live itong napapakinggan ng head office ng NBI ngayon din. Isang malaking bluff iyon, pero kailangan kong bumili ng oras. Biglang may narinig kaming malakas na kalabog mula sa likod ng dampa. Si Nanay Jean, duguan siyang gumagapang mula sa talahiban, hawak ang isang desabit na shotgun. Takbo, luwalhati! Takbo! Sigaw ni Nanay Jean bago niya ipinutok ang baril sa direksyon ng mga tauhan ni Vigilio. Sa gitna ng putukan at sigawan, hinila ko si luwalhati patungo sa kabilang direksyon. Pero bago kami makalayo, isang bala ang tumama sa balikat ni Nanay Jean. Nanay! Hiyaw ni luwalhati. Humarap si luwalhati, hindi natakot ang nasa kanyang mukha. Kinuha niya ang recorder at itinaas ito. Vigilio, gusto mo ito? Halika at kunin mo. Pero tandaan mo ito. Kahit mamatay ako rito, ang katotohanan ay hindi mo na mapapatay. Isang matinding ilaw mula sa malayo ang biglang sumulpot. Ang mga sirena ng pulis, totoong pulis sa pagkakataong ito, ay paparating na. Pero si Vigilio ay hindi natakot. Itinutok niya ang kanyang baril ng diretso sa puso ni luwalhati. Kung hindi ka makukuha sa santong dasalan, luwalhati marikit, sa santong paspasan na lang tayo, sabi ni Vigilio habang kinakalabit ang baril. Sa bawat segundong tumitibok ang oras, tila bumabagal ang paligid. Ang dulo ng baril ni Vigilio ay nakatutok sa aking dibdib, sa mismong puso na minsan nang winasak ng kasinungalingan. Pero sa pagkakataong ito, wala akong nararamdamang takot. Ang takot ay para lamang sa mga taong may itinatago. At ako, ang katotohanan ng aking naging sandata. Iputok mo, Vigilio, hamon ko. Ang aking boses ay hindi nanginig kahit isang saglit. Iputok mo at gawin mo akong martir sa harap ng buong bansa. Pero tandaan mo ang dugong dadanak dito ay ang huling mantsa na tatapos sa iyong imperyo. Nagtagis ang mga bagang ni Vigilio. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit at desperasyon. Huwag mo akong subukan. Bata ka. Wala nang marikit na matitira. Ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo, isang malakas na sigaw ang bumasag sa gabi. Vigilio, ibaba mo ang baril. Iyon ang boses ni Alab. Hindi ko na malaya na sa gitna ng tensyon, nakalapit na pala siya sa likuran ni Vigilio kasama ang mga elite unit ng pulisya. Ang mga pulang ilaw ng laser mula sa mga sniper ay nakatutok na sa noo at dibdib ni Vigilio. Tapos na ang laro, Vigilio, sabi ni Alab. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Hawak na namin ang bawat dokumento, ang bawat recording, at ang testimonya ng lahat ng taong ginamit at tinakot mo. Wala ka nang matatakbuhan. Dahan-dahang ibinaba ni Vigilio ang kanyang baril. Ang kanyang balikat ay bumagsak. Tila ba ang lahat ng bigat ng kanyang mga kasalanan ay biglang pumatong sa kanya. Mabilis siyang pinalibutan ng mga pulis at pinusasan. Tumakbo ako patungo kay Nanay Jean. Agad siyang inasikaso ng mga medik. Nanay, bakit mo ginawa yon? Bakit ka bumalik? Tanong ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Luwalhati. Apo, kailangan kong itama ang lahat bago ako mawala. Mahina niyang sagot, habang may pait ng ngiti sa kanyang mga labi. Patawarin mo ako. Dahil sa takot ko, hinayaan kong pumasok si Silo sa buhay mo. Pero mahal na mahal kita, luwalhati. Ikaw ang tunay na anak ng hasyenda. Shh! Magpahinga ka na, nanay. Tapos na ang lahat. Pinatatawad na kita, sabi ko habang humahalik sa kanyang noo. Sa kabila ng lahat, alam kong biktima rin siya ng isang sistemang puno ng dahas. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo ako sa balkonahe ng Mansion Marikit. Pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng malawak na taniman ng Hacienda Kanlungan. Wala na ang mga anino ng nakaraan. Ang hangin ay amoy sariwang lupa at pag-asa. Si Silo, Daya at Vigilio ay nahaharap na sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanilang mga yaman ay kumpiskado at ginamit ko para muling itayo ang mga pangarap ng mga pamilyang ninakawan nila.
Ang Hacienda Kanlungan ay hindi na lang isang pribadong lupain, kundi isang kooperatiba na ngayon para sa lahat ng mga magsasaka rito. Naramdaman ko ang isang pamilyar na init sa aking likuran. 2 bisig ang yumakap sa akin ng dahan-dahan. Si Alab. Malalim na naman ang iniisip ng reyna ko. Bulong niya sa aking tainga. Napangiti ako at sumandal sa kanyang dibdib. Iniisip ko lang kung gaano kalayo ang narating natin, Alab. Mula sa pagiging simpleng lulu na nagtatago hanggang dito. Hindi ka na kailangang magtago, luwalhati, sabi ni Alab habang hinaharap ako sa kanya. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng lihim. Mahal kita, noon pa man, at mas mahal kita ngayon dahil sa katapangang ipinakita mo. Mahal din kita, Alab. Salamat sa pagiging anino ko sa loob ng 8 taon at sa pagiging liwanag ko ngayon. Nagtagpo ang aming mga labi sa gitna ng bukang liwayway. Isang halik na walang halong panlilinlang, walang takot, at walang pag-aalinlangan. 8 taon akong nangarap ng isang simpleng buhay. Akala ko, ang pagiging simple ay ang pagtatago sa katotohanan. Pero mali ako. Ang tunay na simpleng buhay ay ang mabuhay ng may malinis na konsensya, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo, sa gitna ng katotohanang kahit masakit ay nagpapalaya sa atin. Ako, si Luwalhati Marikit, at dito, sa ilalim ng bagong sikat ng araw, nagsisimula ang aking tunay na kwento. Ang kwento ni Luwalhati ay nagtuturo sa atin na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bank account o sa lawak ng lupain, kundi sa dangal at katapangan ng ating puso. Ang pag-ibig na nakabase sa kasinungalingan ay parang bahay na nakatayo sa buhanginan, madaling guguho sa oras ng bagyo. Ngunit ang katotohanan, gaano man ito kasakit sa simula, ang tanging susi para sa ating tunay na kalayaan at kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig at pagsama kay Luwalhati sa kanyang laban para sa katarungan at pag-ibig. Sana ay naantig ang inyong mga puso at nakapulot kayo ng aral sa seriyeng ito. Ano pong masasabi ninyo sa naging katapusan ni Silo at Vigilio? Nararapat ba ang naging kapatawaran ni Luwalhati kay Nanay Jean? I-comment niyo po ang inyong mga saloobin sa ibaba. Gusto rin naming malaman kung anong genre o tema ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Isang kwento ba ng muling pagkakataon o isang kwento ng wagas na sakripisyo? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.